Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang probinsya ng Palawan upang mamahagi ng mga kinakailangang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya sa isang palatuntunan sa Edward S. Hagedorn Coliseum sa lungsod ng Puerto Princesa ngayong araw ng Huwebes. Matatandaan na namahagi ang punong ehekutibo ng 10,000 piso sa 20 piling benepisyaryo mula sa rehiyon, maging ng halos 100 milyong piso bilang tulong pinansyal sa pamahalaang panlunsod ng Puerto Princesa at pamahalang panlalawigan ng Palawan at Marinduque. Narito ang kabuuan ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Maraming salamat sa ating House Speaker, Speaker Martin Romualdez, sa kanyang pagpakilala. Ang ating mga nagkasama rito ngayon, the Palawan 2nd District Representative, Representative Jose Alvarez, the Palawan Provincial Governor Victorino Socrates, the Marinduque Provincial Governor Presbiterio Velasco Jr., our host for this program today is the Mayor of Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron. At aking mga kasamahan sa pamahalaan na nakikipagtulungan upang mapaganda ang buhay natin dito sa Pilipinas. At ang pinakamahalaga at ang pinakaimportante na grupo na nandito ngayon, kayo po ang aming mga magsasaka at mangingisda na beneficiary para sa pagbigay ng tulong namin ngayong araw. Ang minamahal kong mga kababayan, magandang maga po sa inyo lahat. Nagagalak akong makabalik muli rito sa napakagandang probinsya ng Palawan. Kapag nababanggit ng karamihan ang lugar ninyo, ang agad na pumapasok sa isipan ko, siyempre, ang Puerto Princesa, ang Coron, ang El Nido, yun ang kilala sa buong mundo. Bukod sa pagka-UNESCO World Heritage Site tulad ng Puerto Princesa Subterranean River National Park at ang Tubataha Reef National Park, nariyan din ang mga naggagandahang isla at dalampasigan na kilala sa buong mundo. Ngunit, hindi alam ng nakakarami na ang Palawan ay nangunguna din sa larangan ng produksyon ng pagkain. Bukod sa malawak na mga taniman ng palay, mais at niyog, mayroon din kayong kasoy, saging at kalamansi. Ang mga ito ay hindi lamang ninyong naibabahagi sa mga turista, kundi pati na sa mga kababayan ninyo sa iba't ibang panig ng buong Pilipinas. Kaya sa araw na ito, hayaan ninyong kami naman
ang mamamahagi ng biyaya sa inyo. Kung sanay ang lahat ng magdala ng pasalubong mula sa Palawan, kami ang magdadala ng pasalubong sa inyo rito sa lahat ng Palawan. Hindi lingid sa amin na matindi ang naging epekto ng nagdaang El Nino sa inyong mga sakahan at palaisdaan. Ayon sa aming huling datos, umabot sa higit 3 bilyong piso ang nasirang sektor ng agrikultura dito sa Mimaropa, sanhi ng matinding tagtuyot. Kaya't marapat lamang na pag-ulanan naman namin kayo ng tulong upang makaahon kayo sa pagsubok na ipinagdaanan ninyo. Una rito, mula po mismo sa tanggapan ng Pangulo, magbibigay po tayo ng tigsa 10,000 piso sa ilang mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na higit na nangangailangan. Sa kabuuan, tayo ay magbibigay ng halos 100 milyong piso para sa mga benepisyado ng lalawigan ng Palawan at ng Marinduque. Bukod pa riyan, ang DSWD ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso rin para sa higit 6,000 benepisyaryo ng kanilang AKAP program. Mula naman po, hindi nabanggit ng ating House Speaker, ngunit mula rin sa ating House of Representatives, mula sa tanggapan ng Speaker of the House ay tigli 5 kilong bigas sa lahat ng mga dumalo sa araw na ito mula sa ating congressman. Marami po tayong ibibigay mula sa iba't ibang kagawaran na kasama natin ngayong araw. Actually, nakasulat dito sa speech ko na kasama namin ang aming kagawaran ng mga kalihim. Ngunit naipit sila dahil umuulan. So, nauna sila sa Romblon, dapat susunod ako, ngunit umulan. Kaya hindi na ako makapasok. Kaya nagpo-programa sila ng ganito rin sa Romblon naman. Ngunit, balik tayo sa ating pinag-uusapan doon sa mga ibabahagi namin para sa ating mga nangangailangan na mangingisda at mga magsasaka. Sa pangunguna ng DA, mamamahagi po tayo ng mga punla, pataba at ilang kagamitan. Hindi lamang para sa ating mga magsasaka, kung hindi pa rin sa ating mga katutubo at mga nais magtanim ng kanilang bakuran. Magbibigay tayo ng fertilizer at fuel voucher sa ating mga magsasaka upang makatulong sa kanilang paghahanap buhay. Mamamahagi din po tayo ng ilang unit ng traktor, rice combine harvester, walk-behind transplanter, pump, engine set, hammer mill, corn sheller at iba't iba pa. Mayroon din pong ipapamahagi ang BIFAR naman na 5 bangka, 3 lansa at 2 unit ng fish cage para sa ating mga mangingisda. Ang NIA naman po ay mamamahagi ng higit 8 milyong piso para sa operation and maintenance subsidy ng mga Irrigators Association. Ibibigay din po nila sa araw na ito ang mahigit 500 milyong pisong halaga ng Certificate of Condonation and Exemption sa ating mga landowner sa ilalim ng National at Communal Irrigation System upang hindi na nila aalalahanin ang utang at bayarin sa NIA. At dagdagan pa po natin yung mga mahigit 200 milyong pisong halaga na proyektong pang-irigasyon para sa mga magsasaka sa Sapualan, Sumbiling, Timburan, Bagumbayan at Apurawan. Ang Agricultural Credit Policy Council naman ng DA ay magbibigay ng 20 milyong pisong pondo para sa Survival and Recovery Program at 30 milyong piso na pondo para sa Agri-Negosyo Loan Program. Ngunit hindi po tayo magtatapos sa pamamahagi ng tulong dahil tuturuan din po natin kung paano mas mapapalago ang mga sakahan
sa tulong naman ng Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture. Kasama rin dyan ang TESDA na magbibigay ng ilang starter toolkit at cheque para sa Training Support Fund. Hindi rin po nagpapahuli ang DILG sapagkat may dala rin silang pondo bilang suporta para sa mga lokal na pamahalaan ng Dumaran, San Vicente, Rojas, Taytay, Cagayancillo at Araceli. May dala din pong suporta ang DILG para sa mga rebelding nagbalik loob sa gobyerno at sa mga pamilya ng mga nasawing barangay officials dito sa Palawan. Ngunit higit pa sa mga tulong at serbisyong ito, kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng rehiyon ng Mimaropa. Atin pong ipinapatayo ang Ibatu Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aburlan, kung saan ang dam component nito ay malapit nang matapos, 95% na po. Habang ang karagdagang kalsada sa Dr. Damian Reyes Road sa Marinduque ay halos kalahati ng kumpleto. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Alam din po natin ang inyong mga hinain. Una na dyan ang kakulangan ng supply ng kuryente. Upang matugunan ito, ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduang ito. At ngayong paparating naman ang tag-ulan, nais kong ipaalam sa inyo na patuloy pong naghahanda ang inyong pamahalaan para sa anumang maaring mangyari. Nag-imbak na po tayo ng mahigit 140 milyong pisong halaga ng food at non-food item kung kinikailangan. Kasama na rin po rito ang 5 milyong pisong standby fund para magamit sa inyong rehiyon. Mga minamahal kong kababayan, iba-ibang pagsubok at patong-patong na suliranin ang ating kinakaharap. Malampasan din po natin ito kung lahat tayo ay patuloy na nagtutulungan. Sa ating pagkakaisa, sigurado ako na malalampasan natin ang anumang hamon at makakamit natin ang ating mithiin. Inaanyayahan ko po kayo na sama-sama tayong maglalakbay tungo sa mas magandang bukas ng isang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hands-on sa paghanda para sa nalalapit nitong gagawing paglalahad sa estado ng bansa o State of the Nation Address sa darating na Lunes. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Hands-on si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng ginagawa nitong paghahanda sa nakatakda nitong State of the Nation Address o SONA 4 na araw mula ngayon. Ayon sa Presidential Communications Office, mismong ang Chief Executive ang nagsasapinal ng lalamanin ng kanyang speech sa July 22 na sharing pagbubukas ng joint session ng Kongreso. Kaugnay nito'y may nakaschedule din practice o pagsasanay ang Pangulo sa batasang pambansa pero hindi na nagbigay ng dagdag na impormasyon ukol dito ang PCO. Una na sinabi ng Pangulo na bahagi ng kanyang ilalahad sa taong bayan ang usad ng mga proyekto ng kanyang administrasyon, ano na ang mga natapos at gaano pa ang itatagal ng mga ginagawang proyekto. Kasi ang SONA report sa bayan yan eh.
So, ire-report ko kung talaga bang yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano pa katagal bago matapos yung mga malalaking project na yan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA magtatalaga ng Mobile Command Center para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Dayan Lear. Magde-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng Mobile Command Center nito sa Batasan Corner Commonwealth Avenue, Quezon City sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Layo nitong mabantayan ng kilos protesta na isasagawa ng iba't ibang grupo sa araw ng SONA. Ito ay tututukan ng bagong pinahusay na Communications and Command Center ng MMDA sa Pasig City. Ayon sa MMDA, bukod sa Mobile Command Center na may mga CCTV monitor, magpapakalat din sila ng mga ambulansya, tow truck, mobile patrol unit, motorsiklo at mga kagamitan para sa pagkontrol ng baha sa mga itinalagang ruta at staging area. Maglalagay din ng mga traffic advisory signage at plastic barrier sa mga alternatibong ruta para maging gabay ng mga motorista. Inaasahan namang luluwag ang daloy ng mga sasakyan sa paligid ng Batasang Pambansa matapos ang SONA ng Pangulo. Ito si Dayan Lear para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang pagbabago sa Laguna Lakeshore Road Network o LLRN. Ayon kay Pangulong Marcos, pinayagan ng NEDA Board ang pagbabago sa sakop ng Phase 1 ng LLRN project kabilang ang extension ng implementation period at revised financing strategy. Babaybayin ng proyekto ang barangay Tunasan sa Muntinlupa City, San Pedro sa Binyan at Cabuyao sa Laguna. Inisyal itong inaprubahan noong 2021. Ang LLRN ay may habang 37.5 km primary road at 12 km viaduct mula sa Lower Bikutan, Taguig hanggang Tunasan, Muntinlupa na may 25.5 km shoreline viaduct at embankment mula Tunasan, Muntinlupa papuntang Calamba, Laguna. Sinabi naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na malaking tulong ang proyekto sa pagpapabilis ng transportasyon at makapagbibigay ito ng oportunidad sa ekonomiya ng mga sakop na lugar. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ilang pagbabago sa Parameters, Terms and Conditions o PTCs para sa Lagindingan International Airport sa Misamis Oriental, aprobado na. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Inaprubahan ng NEDA Board ang ilang pagbabago para sa NEDA Board-approved negotiated PTCs para sa Lagindingan International Airport Project sa Misamis Oriental na layong paigtingin ang kapasidad ng paliparan. Ayon kay Communications Secretary Charlie Velicaria Garafil, kabilang na dito ang pag-upgrade at expansion ng paliparan na sisigurong matutugunan ang tumataas na demand sa Northern Mindanao sa mga nakalipas na taon. Sa ganitong paraan, mapalalakas ang connectivity sa iba't ibang bahagi ng bansa, mapalalakas rin ang turismo sa lugar at makapagbubukas ang pamahalaan ng mas maraming quality jobs para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga inaprubahan ay ang guidelines para sa adjustment ng passenger service charge sa oras na maabot na ang set key performance indicators at minimum performance standards and specification para sa operation at maintenance kasabay ng concession period. Ang 12.75 billion pesos na proyektong ito ay layong i-upgrade ang mga pasilidad, capacity augmentation, makapag
install ng mga kinakailangang equipment at mapag-igting ang airside facilities, komprehensibong operasyon at maintenance services. Mula sa Malacanang, ito si Racal Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, proyektong 4PH sa Pasay, sinasabing modelo ng urban redevelopment sa Kalakhang, Maynila. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Naniniwala ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na magsisilbing modelo ang pambansang babahay para sa Filipino Program o 4P sa Pasay City sa urban renewal at redevelopment ng informal settlements sa Metro Manila. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, nakasentro ang naturang pabahay sa pagtitiyak na may maayos na matitirhan ang mga informal settler family, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Punto ng kalihim, hindi lamang ito pabahay kundi magiging showcase area kung paano babaguhin ang mga lugar sa gilid ng mga estero sa mas kaaya-aya at maunlad na komunidad. Kamakailan lang nang pumirma sa isang Memorandum of Agreement ang DSUD sa Pasay LGU at Manila International Airport Authority para sa pag-arangkada ng naturang proyekto. Sakop dito ang ongoing na pagtatayo ng temporary shelter sa staging area para sa ISFs na kailangang i-relocate habang itinatayo ang 4PH project sa Pasay City. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Japan International Cooperation Agency o JICA nangako ng suporta para sa pagpapahusay ng transport system dito sa ating bansa. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Nagkasundo ang Department of Transportation at ang Japan International Cooperation Agency na magtulungan para pag-usahin pa ang kalidad ng sistema pantransportasyon sa Pilipinas. Ito ay makaraan sa selyuhan ng DOTR at JICA, ang isang Technical Cooperation Project Agreement na layong pagandahin pa ang sistema ng transportasyon upang mahikayat ang lahat na gamitin ito. Kabilang sa mga proyektong handang pondohan ng JICA ay ang PUB Modernization, EDSA Busway, Active Transport Program at EDSA Greenways Project. Sa ganitong paraan, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na target nila mabawasan ang mga pribadong motorista dumaraan sa mga pangunahing lansangan gaya ng EDSA sa halip ay gamitin ang public transportation. Inaasahan din sa mga proyektong ito ang pagpapaunlad sa kalidad ng serbisyo ng mga pampublikong transportasyon tulad ng pagpapatupad ng fixed route sa mga jeepney, bus at UV Express at iba pa. Batay sa pag-aaral ng JICA, naaabot sa 3.2 bilyong piso kada araw ang nawawala sa ekonomiya ng National Capital Region dahil sa matinding traffic noong 2017 at posibleng tumaas pa ito sa 5.4 bilyong piso kada araw sa taong 2035. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Whole of Government Approach, SUSI, sa maagap na disaster response ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magbabalik si Mary Ann Bastasa para sa balita. Naniniwala si DSWD Secretary Rex Gatchalian na susi ang whole of government approach para sa mas maagap na pagpapaabot ng tulong sa mga nangangailangan, partikular na sa mga disaster-affected families sa bansa. Ayon sa kalihim, dahil sa magandang koordinasyon ng DSWD sa mga LGU, mabilis na nakakatugon ang pamahalaan sa mga tinatamaan ng kalamidad. Dagdag pa ng kalihim, inilunsad na rin ng DSWD ang buong bansa handa program bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapahusay ang kapasidad ng ahensya pagdating sa pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mamamayan. Nakapaloob sa programa ang dalawang parallel supply chain mechanism para sa paghahanda at responde kung saan ang unang mekanismo ay para sa national at local government-driven supply chain, habang ikalawa naman ay sa pagkipagtulungan ng DSWD sa mga pribadong sektor tulad ng large at small grocery, supermarket, manufacturers, distributors upang mas makaagapay sa kanilang technical expertise at resources na magbibigay daan para sa isang private sector-driven supply chain. Layo ng ahensya,
na makapag-partner sa iba't ibang private agencies nang makapagbigay ng mas maayos at mabisang serbisyo sa panahon ng pangangailangan. Ayon kay Secretary Gatchalian, isa pang inisyatibo sa disaster response ang digitalisasyon, kabilang na ang Disaster Response Command Center. Ito si Meron Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kooperasyon ng Pilipinas at Indonesia sa military resilience at national security isinulong. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Leo Sarne. Isinulong ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kooperasyong pandepensa ng Pilipinas at Indonesia sa pamagitan ng pakipagpalitan ng kaalaman at best practices sa larangan ng military resilience at national security strategy. Ito ay sa pagbisita ng 32 miyembrong delegasyon mula sa National Resilience Institute of the Republic of Indonesia na pinamunuan ni Air Vice Marshal Hezli Paat sa Camp Aguinaldo kahapon. Ang Indonesian delegation ay malugod na tinanggap ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura sa punong tanggapan ng Sandataang Lakas. Sa pagpupulong ng mga opisyal, tinalakay ang national defense policies ng dalawang bansa at mga stratehiya kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalakas ng regional cooperation. Ang pagbisita ng Indonesian delegation ay bahagi ng serye ng aktibidad sa ilalim ng Overseas Strategic Study Program na layong palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa iba't ibang pambansang pulisiyang ipinatutupad ng mga bansa sa Southeast Asia. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Para sa balitang Senado, pagpapasa ng mandatory ROTC bill, hiniling ni Senador Bato de la Rosa na mabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Umaasa si Senador Ronald Bato de la Rosa na mababanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address usona sa Lunes ang tungkol sa pagpapasa ng mandatory ROTC o Reserve Officer Training Corps Bill. Ito ayon kay De La Rosa ay para maingganyo ang mga kasamahan niya sa majority ng Senado na maipasa na ang naturang panukala. Naniniwala ang senador na kailangan ng maisabatas ang mandatory ROTC bill sa gitna na rin ng nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Samantala, sa ngayon ay tinitimbang pa ni De La Rosa kung makakadalo siya sa SONA sa Lunes. Sinabi ng mababatas na may posibilidad na siyang makadalo dahil bumubuti na ang lagay ng kanyang tuhod. Iniinda kasi ni De La Rosa ang kanyang osteoarthritis o pananakit ng tuhod. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, para naman sa balitang kamera, Maritime Zones Bill pasado na sa BICAM. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Maari nang maiakyat sa tanggapan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang Maritime Zones Bill. Ito matapos maplansya ng Bicameral Conference Committee ang disagreeing provisions ng House Bill 7819 at Senate Bill 2492. Ayon kay Negros Occidental Representative Kiko Benitez, miyembro ng House Contingent, long overdue na ang pagkakaroon ng batas sa maritime zones. Giit pa niya napapanahon na ang batas na magtatakda at tutukoy sa ating archipelagic boundaries, internal waters at exclusive economic zones salig sa ating saligang batas at UNCLOS. Sa paraan kasi anyang ito ay mapaprotektahan ang ating panloob ng katubigan mula sa pagpasok ng mga foreign vessel. Mapapalakas din anya nito ang pag-iit ng Pilipinas sa ating karapatan sa West Philippine Sea na sakop ng ating exclusive economic zone at Philippine Rice na bahagi naman ng ating extended continental shelf. Dagdag pa ni Benitez na mahalaga rin ang naturang batas na magiging batayan ng Archipelagic Sea Lanes Bill at Blue Economy Bill. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, kauna-unahang Fire Expo Philippines umarangkada na. Narito ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Hazel Morada ng RP3 Alert. Sa pagbubukas ng kauna-unahang Fire Expo Philippines sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection o BFP, nagkaroon ng exhibit ng mga modernong kagamitan na maaaring magamit sa panahon ng sakuna. Ilan dito ang motor vehicle na ginawa upang magamit na pangresponde sa mga bulubunduking lugar o makikipot na kalsada na hindi nakakayaning respondahan ng karaniwang fire trucks kung sakaling may sunog. Mayroon itong water tank at ilang tools na kinakailangan kung mayroong pagguho ng lupa o mga sasakyan at kagamitan na maaari pang mailigtas. Tampok din ang mga fire equipment na sustainable o eco-friendly at toxic-free, kaya naman ligtas na gamitin sa mga kabahayan. Layon ng Fire Expo Philippines na matulungan ng mga lokal na pamahalaan, lalo na ang mga lalawigan na nasa calamity-prone areas, na mabigyan ng makabagong pamamaraan at kaalaman sa disaster response. Ang 3-day event na ito sa Pasay City na magtatagal hanggang July 19 ay bukas sa publiko na nais masaksihan ang mga serbisyong kayang ibigay ng ilan sa mga exhibitors sa Fire Expo Philippines. Mula RP3 Alert, ito si Hazel Morada para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 46 na empleyado ng lokal na pamahalaan ng Lawag sumailalim sa Basic Life Support Training. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agarop o patapulong empleyado itilawag City Hall tinagsanay ti Basic Life Support Training. Segon kini City Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Melvin Manuel, anasita dito a training tapnon kastakat at dati umuna ang mga rayat kada giti aming opisina no ano dagiti didigra, dagiti health related emergencies kas kumaka dagiti maatake ti puso wenno dagiti sumrot ti hypertension na, dagiti ma-injury, masugat ken matukkulan iti tulang ken dadumapay. Karaman kada giti nasanay dagiti empleyado kan iti panag CPR, dagiti first aid kadagiti injuries ken dadumapay. Nupay awan meta iti nadangran iti Lawag City Hall nasaysayatan kunana nga agridam dagiti empleyado babaan iti panang sursuroda kadagiti a procedure tapno agsalbar iti biag. Namuan adwaging ganat tallo nga empleyado tinasanay iti kada departamento ken adapay iti may kadwa batch dagiti empleyado nga agsanay intulo Hulyo 22. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, tulong para sa mga pamilyang biktima ng sunog sa lalawigan ng La Union, agad na ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Dagos anang iba iti Provincial Government of La Union no PGLU iti tulong iti pamilya na apektaran iti napasamak nga ura medyo aludaid San Juan La Union itay kanikadwa. Binili ni Governor Rafi Ortega David ti Provincial First Responders adagos amang ipa iti tulong iti nauraman a pamilya. Iti panagresponde ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office no PDRRMO dagos a kinita dati vital signs dagiti biktima. Nangipa iti team ti PGLU iti shelter kit, 2 hygiene kits, 2 DOH kits, ken 5 food packs iti pamilya. Inbilin pa iti gobernadora ti panakaipa iti kanayunan at tulong kari iti biktima kas iti kwarta ken dadumapay ama sapolda. Temporaryo ang nagnaad iti biktima iti pagtaangan ti kabagyanda. May nagitry to'y palpalagipan ti PGLU digiti umili a kanayon nga aganad ken i-report iti hotline a 911 no dati mapasaran nga insidente. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sara para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 19 na friends rescued ng 78th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Eastern Samar tumanggap ng ayudang pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Disinwebbing nga friends rescued kun F-Arts nga nagtubyan ang mga sundalon 78 Infantry Warrior Battalion ng Philippine Army di Eastern Samar ang kinarawatin ayuda pinansyal tika nga Department of Social Welfare and Development pinaagan assistance to individuals in crisis situation di dahil naglabay nga huibis. Ang distribution in pinaunahan ni Ms. Maria Rosel Fernandez, head ng DSWD sa Field Office sa probinsya. Mr. Jonathan Socorro tinaglawas na House Minority Leader for Peace Party List Representative Marcelino Libanan nga Lieutenant Colonel Joseph Bugawan, Commanding Officer ng 78 IB. Inabutin tag 5,000 pesos nga cash ang ayuda nga nakarawatan kada FR pero ang nagsurrenderin armas pinala din 10,000 pesos. Sigun kan Ms. Fernandez, panoyan ayuda nga makabulig pagtapuan panginahanglan ng mga benepisyaryo. Hakabugusan inabutin 150,000 pesos ang ayudahan gobyerno nga pinaladhan mga dati rebelde hapagpasilitaran for Peace Party List. Tika nga Borongan City, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, tulay sa Liloan, Southern Leyte. Tututukan ng Administrasyong Marcos. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Gemma Destriza. Giandam na ang planong pagtukod sa 5.5 billion pesos nga tulay sa lungsod sa Liloan, Southern Leyte. Kini ubos sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. Kini aron ilisan ang 47 years old na nga tulay sud sa Nautical Highway. Ang gisugyot nga tulay naglakip sa pagtukod sa 230 meters nga cable-stayed main bridge, 146 meters approach road nga may mupuli sa karaan nga Liloan Bridge. Nasayran nga ang proyekto gilaumang mahuman sud sa unong katuig. Punduhan kini sa Export-Import Bank of Korea kun Eximbank o ang gobyerno sa Pilipinas. Gitaho sa Regional Development Council nga ang eksperto sa Korea nagpahigayon og feasibility study niadtong July 2022 hangtod sa September 2023. Ang ngayang masayran nga ang naasing tulay diha sa Liloan, Southern Leyte mo'y nagdugtong sa isla sa Panaon Padong sa Southern Leyte. Giablihan kini sa panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Evelyn Marcos Sr. niadtong 1977. Ang Mount Tulay nahimong kabahin sa Nautical Highway nga nagdugtong sa isla sa Luzon, Samar, Leyte ug Mindanao. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. DOH Center for Health Development Northern Mindanao nagsagawa ng training sa tuberculosis management. Ang detalye ng balita ay ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Training kalabot sa treatment guidelines para sa programmatic management of drug-resistant tuberculosis ang ipahigayon sa Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao. Tumong nini ang pag-enhance sa skills sa mga health professionals sa ilang pag-manage sa drug-susceptible o drug-resistant tuberculosis. Gitukoy usab ang kasamtangan nga policies o guidelines aron ma-improve ang kasamtangan nga policies o guidelines para sa mga healthcare workers.
Lakip usab nining pagdugang sa practical skills sa mga participant alang sa mas effective ug comprehensive care ngadto sa mga pasyente nga adunay tuberculosis. Kini ang commitment sa DOH sa pagpalambo sa public health pinagi sa padayon nga education ug training nga nakatutok sa 8-point action agenda nga ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo igon man ang karapatan at kapakanan ng healthcare workers. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan muna natin ang Zamboanga. 52.2 milyong pisong halaga ng mga pananim na sira sa pagbaha sa Zamboanga City. Narito si Shirley Espino para sa balita. Alcanza na poco más o menos 52.2 millones de pesos el valor de destrozo que deja el Grande Avenida que experiencia la ciudad de Zamboanga por causa ng fuerte aguacero del pasado semana. La Junta del City Disaster Risk Reduction and Management Council, el Oficina de Agricultor de la ciudad, ya reporta que alcanza na poco más o menos 50 millones de pesos el destrozo ng mga sementera de palay, mais y mga gulay na diferente mga distrito de agricultura de ciudad. Para con este alcanza también na 2.5 millones de pesos mga fishery product, incluido ya el fish fund y seaweed farm, el destroza también por causa na fuerte avenida. Si acorda la ciudad de Zamboanga ya experiencia fuerte aguacero del Julio a 12 por causa na southwest monsoon que resulta na avenida y landslide y muerte del 6 mga persona. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. IP communities sa 3 bayan sa Agusan del Sur tinuruan patungkol sa kahalagahan ng proper hygiene upang kalusugan ay maalagaan. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Komunidad sa mga indigenous people sa lungsod sa La Paz, Talacogon ug Esperanza sa probinsya sa Agusan del Sur gipahigayunan sa Health and Wellness Initiative sa Provincial Health Office. Nag-unang misyon sa PHO nga katudloan ng mga IP communities sa kaimportante sa proper hygiene aron malikayan ang common health issues nga nisinati sa mga IPs. Particular usab gitudlo ug giedukar ang mga IPs nga dapat tibuok kinabuhi ng i-practice ang health habits ug unsa ang negatibong epekto sa panlawas kung walay proper hygiene. Gawa sa educational sessions, doon na usay pa nag-ambit sa kasinati ang personal sa mga IPs may kalabigitan sa ilang health awareness ug wellness. Gituyo kini aron mapadayag sa mga IP communities ang giatubang nilang hagit para matabangan sa mga health workers. Pinaagin ini nga mga inisyatiba gilauman sa Provincial Health Office nga ma-improve ang overall health ingon man ma-promote ang culture of wellness sa mga IPs sa Agusan del Sur. Mula sa RP Butuan, ako si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Region 10 nakapagtala ng 10 milyong metrikong tonelada ng asin sa loob ng 5 buwan sa panahon ng El Nino. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nakatala og 10 million metric tons sa asin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 10 sulod sa 5 ka bulan karong tuiga bisan pa sa nasinati nga El Nino ning bago lang. Gitahog kini ni BIFAR 10 Development of Salt Industry Project o DSIP Regional Focal Person Mary Joy Takan sa programang Usapang Agrikultura ning Huwebes, July 18.
Matod ni Tak-an, dako ang produksyon sa asin sa rehiyon GIS nga moabot sa 2 million metric tons matag bulan gumikan sa Enero hangtod Mayo ning tuiga. Dugang pa niya, usa sa mga hagit sa produksyon sa asin sa Alubihid, Misamis Oriental, mao ang ting-ulan. Nagpadayon usabang BFAR-10 sa pagpangita og alternatibo aron mapadayon ang produksyon sa asin taliwala sa nasinati nga La Nina. Ubos kini sa DSIP nga nagtumong sa pagsulbad sa mga hagit ug kakulang sa produksyon sa asin sa Pilipinas. Base sa datos sa BFAR, naa sa 7% lang ang naproduce sa asin sa tibuok Pilipinas, nga diin ang nahabilin nga 93% maoy imported gikan sa ubang kanasuran. Gikan sa Radyo Pilipinas, Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa mahigit 6% simula ng mahalal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2022. Ayon sa mga economic manager, lumaki sa average na 6.1% ang ekonomiya ng bansa mula ikatlong quarter ng 2022 hanggang unang quarter ng 2024. Sa unang quarter lamang ng 2024, umabot ito sa 5.7%, nalampasan ang performance ng Indonesia na nasa 5.1%, Malaysia 4.2%, Singapore 2.7% at Thailand 1.5%. Pahayag ng Development Budget Coordination Committee, bagamat hinaharap ang sari-saring hamon, inaasahang patuloy na malalampasan ng ekonomiya ng Pilipinas ang iba pang emerging economies sa record na 6% hanggang 7% sa 2024 at 6.5% hanggang 7.5% sa 2025. Malapit-lapit na pagtataya ito sa inaasahang average growth forecast ng ibang multilateral organizations. Batay sa pinakahuling projection ng International Monetary Fund o IMF at Asian Development Bank o ADB, inaasahang lalaki ang ekonomiya ng Pilipinas sa hindi bababa sa 6% sa 2024 at 2025. Samantala, sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, bagamat patuloy na lumalaki ang ekonomiya, mainam pa rin paunlari ng infrastruktura ng bansa at i-diversify ang mga growth drivers upang mapanatili ang long-term economic growth. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa si Philippine Economic Zone Authority o PEZA Director General Tereso Panga na makakamit ang investment approvals na 200 billion pesos hanggang 250 billion pesos sa katapusan ng taon. Naniniwala kasi itong makatutulong ang pagtataya sa malakas na gross domestic product o GDP growth at magagandang pagbabago sa international trade agreements. Anya, nakikita ng mga ekonomista at credit rating institutions ang potensyal na economic upswing sa second half ng taon. Inaasahan ding mangunguna ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations na mayroong projected GDP growth na 6% hanggang 7%. Dagdag ni Panga, pasisiglahin ang kalakalan at pamumuhunan ng ilan sa mga naitatag na kasunduan tulad ng Trilateral Pact sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas, pagkakasama ng bansa sa Regional Comprehensive Economic Partnership at ang gagawing Free Trade Agreement o FTA sa South Korea. Magkakaroon din ng economic benefits ani pa nga ang US CHIPS and Science Act kung saan prioridad dito ang Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, sa gitna ng bumababang bilang ng enrollees sa ilang engineering courses, hinihimok ng stakeholders sa industriya ng semiconductor at electronics ang mga kabataang Pilipino na mag-explore ng career opportunities sa sektor. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Executive Director Maria Corazon de Chosa na mayroong obserbasyon ng ilang tertiary education institutions na bumababa ang interes ng mga estudyante sa pagkuha ng engineering courses. Mahalaga ang mga enhinyero, lalong-lalo na ang mga Electronics and Communication Engineering o ECE sa industriya ng semiconductor at electronics, ang pinakamalaking export product ng bansa. Sakop nito ang mahigit sa kalahati ng merchandise export revenues. Iniulat din ni Semiconductors and Electronics Industries in the Philippines Foundation Incorporated o SAPI President Dan Lachica na kumukonti na rin ang mga napuproduce na enhinyero ng bansa kada taon kung ikukumpara sa bansang Vietnam na nakalilikha ng 10 beses na mas maraming engineering graduates kada taon. Paliwanag ni Dichosa at Lachica, maituturing na dahilan ng pagbaba ng interes ng mga estudyanteng Pinoy sa pagkuha ng engineering courses, lalo na yung mayroong kaugnayan sa industriya ng semiconductor at electronics, ang mas mataas na pay grade sa ibang trabaho, at ang pagiging komplikado ng mathematics, science and technology o MST courses. Ani Dichosa, magpapatuloy ang DTI sa pakikipagtulungan nito sa Department of Education at Commission on Higher Education upang tugunan ang hamon ng industriya ng semiconductor at electronics. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iyan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nananatiling malinis ang record ng Strong Group Pilipinas sa kanilang kampanya sa 43rd William Jones Cup na ginaganap sa Taiwan. Dinomina ng koponan ni head coach Charles Chu ang Malaysia 89-54 para kunin ang ika-4 nilang panalo sa loob ng kaparehong dami ng laban. Nanguna pa rin para sa Strong Group si import Chris McCullough sa nagawa nitong 16 na puntos, 5 rebounds, 1 assist at 1 steal. Lumipad na naman si Renza Bando sa natipon nitong double-double na 14 na puntos at 10 rebounds, sahog pa ang 3 assist, 2 tapal at 1 steal. Nag-ambag din sina Tahuan Aji na nagtapos ng may 12 puntos at 7 rebounds, habang nakalikom sina Ange Kwame at Derek Fenner ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, ang paparating na Barangay Ginebra guard na si RJ Abarientos ay minandohan ng Strong Group sa nagawa nitong 9 na puntos, 12 assists at 5 rebounds, at ang bagong Northport player na si Dave Ildefonso na nagtapos ng may 8 markers, 4 na rebounds, 3 assists at 3 steals. Makakatapat naman ng Strong Group susunod ang Future Sports USA sa hangaring makuha ang kanilang ika-5 sunod-sunod na panalo at manatiling malinis ang kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinimulan ni Filipina tennis star Alex Ayala ang International Tennis Federation o ITF tournament sa isang tagumpay pagkatapos kunin ang kanyang unang panalo sa women's doubles tournament sa Vitoria-Gasteiz, Espanya. Pinataob ni Ayala at ang kanyang French partner na si Estelle Casquino ang Spanish sisters na sina Jimena at Carolina Gomez sa loob lamang ng 2 sets, 6-3, 6-2.
Ito ang kauna-unahang panalo ni Ayala sa torneo ilang oras bago makuha ang career best sa standings ng Women's Tennis Association o WTA kung saan nasa number 155 spot na ito. Makakatapat naman ng 19 anyos na si Ayala sa opening round ng women's singles si Dutch qualifier Lian Tran. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangungunahan ng mataas na lumipad na guard at dating Letran Squires na si Andy Gemao ang Gilas Pilipinas Boys sa kanilang kampanya sa FIBA Under-18 Asia Cup Southeast Asia Basketball Association o SIABA qualifiers na formal na magsisimula sa Biyernes, ika-19 ng Hulyo sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang 6-foot na si Gemao na naglalaro para sa Veritas Prep sa Estados Unidos at isang alumnus ng NBA Basketball Without Borders Camp ngayong taon ay sinamahan ng mga magagaling na high school players ng bansa para makuha ang tiket sa kompetisyon. Nakatakdang ganapin ang FIBA Asia Under-18 mula Setyembre 2 hanggang 8 sa Jordan kasama ang mga Asian powerhouse na China, Japan, Iran, Australia at New Zealand na kwalipikado na. Kasama ni Gemao sa backcourt sina Justin Hunter, Jericho Santos, Earl Medina, Carl Manding at Joaquin Lodevice na kakagaling lamang sa FIBA Under-17 World Cup sa Turkey. Mamanduhan ng koponan ni Coach Josh Reyes. Sasabak naman sa frontline si 6'7" Hans Castillejos kasama sina Wilhelm Carbonillas, Mark Burgos, Dre Lorenzo, Charles Esteban at Mark Esperanza. Bubuksan ng Gilas Boys ang kanilang kampanya laban sa host Malaysia sa opening day sa Biyernes bago nila kalabanin ang Thailand sa susunod na araw. Tatapusin ng Gilas ang kanilang asignatura sa Linggo laban sa Indonesia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Muling pinatunayan ng P-pop supergroup o Pinoy pop supergroup na SB19 ang kanilang galing sa global stage matapos magwagi bilang favorite Asian act sa Nickelodeon Kids' Choice Award 2024. Tinalo lang naman ng SB19 sa naturang kategorya ang K-pop boy group na ENHYPEN, Malaysian singer na si Iman Troy, Japanese girl group na Niziu at ang Indonesian artist na si Tiara Andini. Sa isang video post naman ng Nickelodeon Asia sa Instagram, mapapanood ang pag-announce sa pagkapanalo ng SB19. Nagpasalamat naman ang mga miyembro ng pinakasikat na boy group ngayon sa bansa na sina Pablo, Stel, Josh, Justin at Felipe sa kanilang mga supporters all over the world. Sa binigay na mensahe ni Justin, isang karangalan na irepresenta ang Pilipinas sa International Award event. Na-appreciate ng grupo ang pagmamahal at suporta ng mga tao sa kanila, ang sinabi ni Felipe. Matatandang noong 2012 nasungkit din ni Charis Pempenko na Jay Cyrus ngayon ang naturang award kung saan tinalo niya ang Indonesian singer na si Agnes Monica, ang South Korean sensation na Wonder Girls at Malaysian musician na si Yuna. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pa natin chika for today, dinipensahan ng Star Magic ang talent management group ng ABS-CBN ang kapamilya actress na si Ivana Alawi tungkol sa pag-alis nito sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo. Sa official statement, nilinaw ng Star Magic ang dahilan ng pag-alis ng dalaga. Pinabulaanan rin nila ang mga kumakalat na chika dahil raw sa attitude nito at kasama ang ayaw niyang makatrabaho kaya nagdesisyon itong mag-exit sa teleserye. Bukod pa rito, mainit din ang pagtanggap ng publiko sa tambalan nila kaya naman nagtagal ang dalaga sa teleserye na lumagpas pa sa naunang napagkasundoan ng 3 buwan. Kaya nagpapasalamat ang Star Magic sa dedikasyon, pagmamahal at masayang samahan na ipinamalas ni Ivana sa kanyang mga katrabaho at sa pagbibigay serbisyo sa manonood at sa oportunidad na ibinigay kay Ivana na maging bahagi ng nangungunang teleserye. Matatandang naging usap-usapan sa social media kung ano nga ba ang tunay na rason sa pag-alis ng dalaga gayong maganda naman ang karakter nito sa teleserye. Nilinaw rin ng kanyang manager na walang katotohanan na masama ang ugaling ng actress at hindi ito nakikihalubilo sa mga kasamahan. Wala pa namang pahayag si Ivana tungkol sa mga isyong kinakaharap. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, nagbabalik Pilipinas ang isa sa pinakasikat na movie actress ng dekada 90 na si Anjanette Abayari. Umuwi ito sa bansa dahil may gagawin siyang Christian movie kasama ang kanyang asawang si Gary Pangan. Sa panayam naman sa kanya ng King of Talk na si Boy Abunda nitong July 15, napag-usapan nga nila ang mga highlights sa kanyang showbiz career. Pagbabalik tanaw ni Anjanette, sariwa pa sa isip niya ang pagsali sa Binibining Pilipinas pageant noong 1991 kung saan siya ang nanalong Binibining Pilipinas Universe na siyang naging pinto para sa pagpasok niya sa showbiz. Naging controversial pa ang pagkapanalo niya sa naturang pageant dahil kinailangan niya magbitiw sa kanyang trono dahil hindi niya na-meet ang residency requirements. Samantala, itinuturing ni Anjanette bilang isa sa mga best na nakatrabaho niya sa showbiz ang yumaong King of Philippine Movies na si Fernando Poe Jr. Isa sa mga advice ni FPJ na nagmarka talaga sa kanya noong magkasama sila sa pelikula. Sabi niya, quote and unquote, kung ayaw mong ngumiti that day, huwag kang magpakita because they own you. At nabanggit din ni Anjanette ang pangalan ni Tito Boy Abunda bilang isa sa best highlights niya sa showbiz. Naging kaibigan at manager din niya itong si Boy. Nagkasama rin sila sa isang GMA program na Show and Tell. Sa ngayon, si Anjanette ay may YouTube channel na kung saan mapapanood ang pagbabahagi niya ng mga Bible verses at prayers para sa lahat. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.